WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rule. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ikalawang araw sa buwan ng Mayo. Kahapon nga pala ay Labor Day. Happy Labor Day sa lahat ng mga manggagawang katulad namin. Mapayapang na-celebrate, no? Generally peaceful. Yan po ang taya ng ating mga alagad ng batas. So once again, Happy Labor's Day! At ngayon naman po ay kalawang araw sa buwan ng Mayo. Buwan ng mga bulaklak at Flores de Mayo. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, ang ating District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. At ang the man behind LBKM, Police Colonel Ben Liner Capili, CDDS. Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan. Nasa YouTube din po. At sa inyong talapitan sa radyo, DWBL 1242 kHz AM band. Belated happy birthday ulit kay Attorney Eric Valero, no? Kakatuwa naman yung happy birthday, sir. Ang programa ito andog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan. Ang SM Supermalls at SM Mega Mall ng JB Start Gaming Company. Mamaya po, no, ating ihatid ang ating panauhin. Siyempre, bago yan, kasama ko, fresh na fresh, ang aking co-anchor, Police Major Darius Agmalio. Magandang tanghali sa'yo, Major Agmalio. Magandang tanghali po at mainit-init na tanghali sa atin po lahat. Mainit daw. Go ahead. Yes pa, mula po sa Eastern Police District, binabati ko po lahat ng ating nagwagwapuhan at nagagandahan mga viewers natin, no? Sa kaiputuran po ng aming puso. Salamat po sa inyong oras at pakikinig po sa amin.
At mula po, itutuloy-tuloy ko na Ma'am Flory, no? Go ahead. Binabati ko na rin po ang ama ng kapulisan ng NCRPO na si Police Major General Edgar Alan Ocubo, ang ating napakahusay at napakabait na District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta. Sir, happy viewing po. Ang ating command group, Police Colonel Oscar Asildo, DDDA, Police Colonel Jesse Tamayo, DDDO. Sir, happy viewing. Of course, ang ating action man, Police Colonel Bedliner Kapili, isa sa mga innovative leader natin at saka thinker ng Eastern Police District. Sir, happy viewing po, magandang hapon. At bago ko makalimutan ma'am, babatiin ko rin po yung isa sa mga veteranang angkor natin, no? Isa katabi ko po ito. Blooming and look young everyday po si Ma'am partner ko na si Tita Flory Gabitan po. Magandang hapon ma'am. Of course ma'am, babatiin ko na rin po ang ating guest na ipapakilala nyo po mamaya. Welcome po sa ating Eastern Police District, ating programa. Salamat po sa oras na binigay nyo po sa amin. Okay, tulad po ng nabanggit ng aking co-anchor, sama-sama na naman tayo. Isang oras pa palatunto ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, mamaya po, no, very interesting yung ating topic. Kung nung nakaraan, ang nakasama natin ang masasayang opisyal ng PNP Air Unit, mamaya po, alamin natin ang iba't ibang karapatan at iba't ibang mga problema tungkol sa ating mga kababaihan at kabataan na nais nating malaman. Kung paano ito maidudulog sa ating mga alagad ng batas. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Okay, ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng SM Supermalls at SM Mega Mall, located at EDSA Corner, Doña Julia Vargas Avenue, Corner EDSA, Barangay Wakwak, Mandaluyong City, at ng JB Stark Gaming Company. So we have 10 minutes after 12 o'clock, and this time atin pong ihahatid ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District, mula sa ating PNP and PNN police reporters, mula kay Patrolwoman Mel Loquias, most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 arestado sa Mandaluyong City, kung saan walang kawala sa mga otoridad ang lalaking drug suspect na tinuturing na most wanted person sa Mandaluyong City. Agad na nagkasan ng manhunt operation ang mga operatiba ng Warrant at Subpoena Section ng Mandaluyong City Police Station at sa tulong din ng 2nd MFC, RMFB, and CRPO sa nasabing lugar. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Branch 210 ng Mandaluyong City sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinilala ang akusado na si alias M, 36 na taong gulang at tubong Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa kasalukuyan, nakapiit ang akusado sa Mandaluyong PNP Custodial Facility at nakahandang iharap sa korte para sa tamang disposisyon. Samantala, 5 individual na sangkot sa robbery at anti-fencing law arestado ng Pasig PNP kung saan kulungan ng kinabagsakan ng 5 robbery suspect
sa isinagawang operation ng mga operatiba ng Station Investigation and Detective Management Section, Station Follow-up and Station Intelligence Section ng Pasig City Police Station. Isang complainant ang dumulog sa tanggapan ng Pasig PNP dahil sa insidenteng nakawan sa kanilang business establishment. Ayon sa report at sa kuha ng CCTV footage na ipinasa ng complainant, nahagip ang lalaking nakasombrero at nakasuot ng makulay na jacket habang papasok sa nasabing establishmento. Pasimple lang na parang walang nangyari. Ngunit sa ibang anggulo, nakuha ng isa pang CCTV at base sa report ng complainant, nahagip ang persahang pagpasok ng suspect at pagnakaw ng mga mamahaling gadget. Agad na nagsagawa ang mga kapulisan ng Pasig City Police Station ng follow-up operation upang hulihin ang suspect at sa masusing investigasyon, natuntun ng mga otoridad ang lokasyon ng mga suspect gamit ang GPS na naka-install sa nirentahang kotse na ginamit bilang getaway vehicle. Di na nag-aksaya pa ng oras sa mga otoridad at agarang pinuntahan ng lokasyon ng nasabing getaway vehicle. Agad na inaresto ang mga suspect na kinilalang sina alias Bernadette, 30 anyos, alias Robin, 25 anyos at pawang residente ng Tondo, Manila, at si alias Carlo, 31 anyos, company driver at residente ng Angeles, Pampanga, at ang mga kasabwat ni alias Carlo na nahagip sa CCTV na sangkot sa nasabing nakawan. Na-recover mula sa mga suspect ang 4 na pirasong Apple Watch at isang iPad. Inamin ni alias Carlo na ibinenta niya ang isa pang ninakaw na gadget sa Angeles, Pampanga, kung saan nagkaroon ng follow-up operation na nagresulta ng pagka-aresto ng 2 individual na si alias Amilcair, 39 anyos, at alias Rasul, 35 anyos, at parehong tubong Angeles, Pampanga na siyang nakabili ng iba pang mga nakaw na gadget. Ang mga na-recover na ebidensya ay nasa kustodiya na ng Station Investigation and Detective Management Section para sa maayos na disposisyon. Habang ang mga na-arestong suspect ay nakakulong na sa Pasig City Police Station Custodial Facility at sasampahan ng kasong robbery at paglabag sa PD 1612 o ang anti-fencing law. Samantala, tinutugis ng mga otoridad ang 2 pang miyembro ng kanilang grupo na sina alias Singki at alias Boyong na kasalukuyang tinataguan ang otoridad. Tinipiyak ng mga kapulisan na hindi sila titigil hanggat hindi nahuli ang 2 miyembro ng grupo upang matudukan na ang kanilang iligal na gawain at makamit ng mga biktima ang kanilang hustisya. Gayunpaman, pinuri ng Chief of Police ng Pasig City Police Station na si Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. ang mga personnel na nasabing himpilan sa naging matagumpay na operasyon. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Melindy Loquias. Okay, maraming salamat. Atin namang ihatid ang ilang mga reports mula pa rin sa ating PEPD PNN reporter, Patrolwoman Jenny May Dolor. Dahil sa walang humpay na pagtugis ng mga otoridad sa mga iligal na operasyon ng iligal na droga, arestado ang 3 high-value individual matapos magpositibo ang isinagawang bypass operation ng Eastern Police District na pinangunahan ng District Drug Enforcement Unit sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Amat, 43 anyos, residente ng Barangay Sagad, Pasig City, alias Rasid, 38 anyos, at alias Kana, 39 anyos, na parehong residente ng nasabing barangay kung saan sila inaresto. Nasabat mula sa mga suspect ang 5 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit kumulang 51 gramo at may kabuuang halaga na 347,548 pesos. At sa gitna ng operasyon, na-recover mula sa kanila ang isang 9mm pistol na naglalaman ng 3 pirasong bala. Kasong paglabag sa Section 5, 11, and 26 of Article 2 ng Republic Act 9165 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang isinampa laban sa mga sospek. Nakasalukuyang nakapihit sa Pasig City Police Station Custodial Facility. At para naman sa naging aktibidad, excellent professionalism and discipline, yan ang 3 mandatong pinagmamalaki ng Eastern Police District para sa mahusay na pagbibigay serbisyo sa publiko.
ang Eastern Police District ay nagsagawa ng presentasyon at deliberasyon para sa mga best practice proposal ng 4 na himpilan ng pulisya ng EPD, kabilang na ang DMFB, na ginanap sa conference room ng EPD headquarters. Ang nasabing kaganapan ay pinangasiwaan ng District Special Training Unit ng EPD, na dinaluhan naman ng mga best practice officers and focal person ng mga stasyon mula sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan, maging ang District Mobile Force Battalion. Isang pambungad na mensahe naman ang binahagi ng Chief District Personnel and Record Management na si Police Colonel Alex A. De la Serna. Kasunod ang presentasyon ng participants na pinangunahan ni Police Lieutenant Eduardo S. Baclig Jr., Chief DSTU. Bawat istasyon ng pulisya kasama ang DMFB ay nagbahagi ng kani-kanilang mga best practices na sinundan ng deliberasyon at pagbibigay kritiko sa mga ito. Ito ay pinasinayaan ng Deputy District Director for Administration ng EPD na si Police Colonel Oscar P. Hasildo, na kung saan siya ay nagbigay ng critics and guidance sa mga prenesentang best practices. Ang mga ganitong aktibidad ay sinasagawa ng EPD na naglalayo na magkaroon ng may pagmamalaking programa ang mga police station na magkakatulong sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa mamamayan, na maaaring pang ma-adapt ng iba pang unit ng PNP para sa mas mapayapa at maunlad na pamayanan. Ngunit ang mga ito ay dapat naka-align sa core values, mandate, mission and vision ng PNP. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat sa ating PNN EPD Police Reporters, Patrolwoman Mel Loquias and Patrolwoman Jenny May Dolor. Siyempre, magandang tanghali din kay Patrolwoman Elise Cortez, no? At sa aking pilot kay Corporal Robin Barameda. Happy viewing, siyempre, no? Sa OCDDS kay Rolly, thank you very much. 20 minutes after 12 o'clock, after ng ating break, atin pong ipi-play ang ABP ng ating panauhin, Women and Children Protection Center, Camp Crame, Philippine National Police, Camp Crame. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. 2, 1, go. The WCPC has undergone several evolutions as more legislations empowering the rights of women and children emerge. Tracing the roots, the first women's desk was established in Quezon City in 1993. In 1997, the WCCD under DPCR was activated, a year after WCPDs were established nationwide. In 2001, the WCCPC was activated under Health Service as a one-stop shop investigation for women and children cases. In 2002, the Women and Children Concern Division, WCCD, under the DPCR, was dissolved and absorbed by DADM. In 2007, the Women Crisis and Child Protection Center, WCCPC and Health Service and the WCCD were subsumed in provisional status under what is now known as Women and Children Protection Center, WCPC. In 2012, the provisional status was removed. Finally, in 2014, the WCPC was strengthened and restructured to handle the investigation and enforcement of laws against trafficking in persons and violence against women and children. The National Police Commission recommended that the existing WCPC be strengthened and restructured to handle the investigation and enforcement of laws against trafficking in person and violence against women and children. The WCPC Charter Statement highlights its vision of becoming a highly capable and effective unit in handling trafficking in persons and all forms of abuse against women and children by 2030.
The PNP has 2,008 women and children desks nationwide, manned by 5,828 PNP personnel, with specialized training in handling cases of TIP and gender and child-sensitive investigations. These WCPDs serve to address and protect the rights of women and children from abuse and exploitation in the municipal city level. Shown is the organizational structure of the Women and Children Protection Center, with a total number of 246 actual personnel, 29 were PCOs, and 217 were PNCOs. WCPC successfully passed the certification process for the program of instruction of both Basic Trafficking in Persons course and the specialized course for investigation on crime involving women and children for PNP, WCPD officer, given by the PNP Training Service. This certification will serve as a guide to all regional women and children protection desk in conducting specialized training for WCPD investigation. The personnel of this center are 24/7 ready to assist walk-in complainants in relation to its violence against women and children and trafficking in persons. It is collaborative effort to combat online sexual abuse and exploitation of children across the Philippines. Both local and foreign law enforcement agencies gather as a one big force and is dubbed as the model for an enhanced global response against ASIC. Our vision is built on achieving a single aim, striving for a world where children are free from online exploitation. The WCPC child-friendly room was established to temporarily house minors who were sexually exploited and abused. The WCPC FB page and website was also strengthened and operationalized to serve as 24/7 helpline and awareness campaign platform. The FB page now has 59,000 followers and still growing. The WCPC likewise actively pursued its advocacy, information drive and awareness campaign to end all forms of abuse and exploitation against women and children through media interviews, guesting as resource person on lectures, both local and international, and participation to various meetings and conference, hosted by the different interagency councils and non-government office. The WCPC, with the support of its friends and partners, conducted gift-giving activity and outreach program to different shelters, IP communities, and for the victim of violence against women and children. Police-to-police cooperation with foreign law enforcement agencies such as Australian Federal Police, UK National Crime Agency, Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigation, Dutch Police, Royal Malaysia Police and Nordic Police are continuously undertaken in its shared mission to fight TIP and online sexual abuse and exploitation of children. A weekly meeting has been regularly conducted through the Operations Coordinating Group of the Philippine Internet Crimes Against Children Center. Come and join the fight. Okay, inyo pong napanood ang ADP ng Women and Children Protection Center, Philippine National Police. Their office is located at Camp Crame. Meron lang ako nais basahin na mensahe, bago ko ipakilala ang napakaganda kong katabi dito. Sabi nga, from the Action Man, congratulations WCPC for ensuring the rights and protection of women and children, especially the marginalized sector of our society. So, congratulations sa ating team, WCPC. Sabi ni Ma'am kanina, sabi ko sa'yo maigli lang yan Tingnan natin, partner, no? Nakikita nyo na po sa tabi ko, mukhang chinita.
Tisay na Chinita. Ang educational background ng aking opisyal na nasa tabi is BSNRN, BS Public Safety Graduate, wow, PNPA, proud PNPA class of 1999, MA Public Management. She was assigned before as a Special Action Force, Anti-Kidnapping Group, Foreign Liaison Division, DI, PNP, Chief of Police, Marawi City, PRO, ARMM, Directorate for Investigation and Detective Management, Criminal Investigation and Detection Group, WCPC Visayas Field Unit, WCPC Anti-Trafficking in Person Division, and now currently assigned, designated as Chief Operations Management Division, Women and Children Protection Center, Philippine National Police. Amin pong taus-puso na pagpapasalamat. On behalf of our guest, Police Colonel Portia B. Manalad, the Chief, WCPC, being represented. Kasama po namin ngayon si Police Colonel Mary Grace Riego Madayag. Partner, katabi mo ngayon si Colonel Madayag. Batiin mo muna at pababatiin natin si Sir sa ating viewers, listeners, and everyone na kasama natin ngayon. Napaka-interesting po ng ating, ano bang tawag dito? Episode. Partner. Sa ating guest po, magandang tanghali po, no? Tunay nga po na ang kababayan ngayon ay mayroon programa para sa kanila, para sa women's empowerment. Ma'am Flory, kami na lang yata ang walang batas, no, kalalakihan. Meron ba? Di ba may battered, Yes. mamaya, alamin natin kay ma'am yan. Sana umabot Malalaman ako doon. natin, ma'am. Excited talaga. Okay, to. pabatiin natin yung ating panauhin, Yes, ma'am. Magandang tanghali pong muli. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nagsisinungaling. May chinita dito sa tabi ko. Go ahead, ma'am. Go ahead. Maraming salamat po para sa inyong introduction at bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang aming Chief WCPC, si Police Colonel Portia B. Manalad. Siya po ang aming kaisa-isang female upper class po, no, sa Philippine National Police Academy. At siya po ang ini-expect namin, no, na maging unang general din sa Philippine National Police na babae. Oo nga. Sabi ko kanina, bago ko pagpatuloy si ma'am, partner, magkakabukuhan kami ng edad. Kasi tinanong ko kanina, nung bata pa ako, the first general na babae din was the first one who actually handled the WCPC. It was General Tanige. Oh, hindi ako nagkamali. Yes, opo. Go ahead, ma'am. So, Yes. i-congratulate na natin Yes, opo. ang kauna-unahan ulit na Yeah, opo. general, ano? Congratulations, ma'am. Go ahead. ma'am. Yan po ang aming mga tinitingnan ngayon. Kaya po ang moral ng mga personnel, officers ng aming Women and Children Protection Center dito po sa Camp Crame, kasama po ang aming Women and Children Protection Desk Officers nationwide ay napakataas po. Kasi nandiyan na po ang namumuno po sa amin na isa pong babaeng opisyal. Mhm. Kasi in the past, aside from General Tanige and General and other officers, mga lalaking opisyal po ang naupo sa WCPC. And ngayon po, kami po ay natutuwa at babae na po ang nakaupo. At ina-expect po natin na sunod-sunod na po yan. Kasi malaking bagay. Ano? Siyempre, acknowledge din natin si Police Staff Sergeant Angeli Negis. No? Thank you very much siya nag-provide sa atin ng materials. Okay. Meron pa bang nais batiin si ma'am? Syempre, Sige, si, go ahead, si ma'am. ating, si Kasi- Sir Action Man, no po, si Sir Ben Liner Capili, ang ating pong District Director, no? Si DDS, opo, Chief opo. District. Si Sir Ben Liner, kasama ko po yan sa Special Action Force. Wow, kaya pala. Small world. Mga action man. Happy viewing kay Ma'am Kat Kapili, no?
Power daw, servant of the nation. Ito din ay isa ring mahilig sa public service si ma'am, ano? Yan ay malaki puso sa mga nangangailangan, lalo higit, no? Sila ay may mga sariling proyekto rin for the women. Ma'am, still go ahead. Kala ni ma'am kasi maigsi lang yung time niya dito, no? Sige ma'am, baka may nais, bago tayo pumailan lang, baka may nais pa kayong i-acknowledge, ma'am? Siyempre, i-congratulate natin yung ating bagong Chief PNP. Yes, of Sir course. Benji Acorda. Naimbag nga malam apo. Iyon ang hindi ko naintindihan. Opo. Okay. Akala ko talagang maraming naka-line up si ma'am, no? Pero syempre, first and foremost, ang lagi nating itinatanong, tulad po ng aming nabanggit, ang programang ito is more on education, familiarization. Dinadala namin kayo sa ating taong bayan, ano? So, we are more on education. So, this time, dito tayo iikot sa mga karapatan ng mga kababaihan, ng mga kabataan at lalo higit kung sakasakali ay marami tayong matututunan sa kanila because we have with us yung ilang sabi nga ni Sir Kapili kanina, yung thank you, yung marginalized sector ng ating syudad. So this time atin munang alamin at kumustahin ang personnel ng Women and Children Protection Center. Personnel, go ahead ma'am. Opo. Kagaya po na nakita natin kanina sa aming video presentation, we have around 200 plus personnel po. At ang WCPC po, aside from the headquarters or the national office po inside Camp Crame, kasi po ang WCPC sa ngayon ay under pa siya directly ng ating Directorate for Investigation and Detective Management. Aside from the office na nasa loob ng Camp Crame, meron po tayong 3 field units located in Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang Visayas field unit po natin is nandun po nakapaloob sa regional office ng Pro 7 at doon po sila nag-opisina, while po yung nasa Mindanao ay nandun po sila sa Zamboanga or Pro 9 sa Zamboanga City po sila naka-station. Pero partner, wag ko muna magtanong. May dudugtong lang ako. Since Women and Children Protection Center, on every, ano po ba ang location nito? Meron tayo sa regional, sa police stations, or saan-saan po ba matatagpuan? Kasi aside from, is this the same as the women's desk? Opo. Okay. Yeah, po. Ito rin yun. CWCPC po is a center at the same time operating unit po, directly reporting po dito sa national headquarters. Then we still have the WCPDs or the Women and Children Protection Desk Officers nationwide or desk meron po sa regional office under po ng investigation division ng PROs. Then we have WCPDs sa station level, city, municipal, yun po yung pinakamababa at the municipal level na women's desk officer po natin. So when it comes to violation of women's rights and children's rights, pagka po may mga naging biktima hanggang po sa pinakamalayong munisipyo ng bansa, meron po tayong women's desk officer doon po sa munisipyo natin. Katuwa naman partner. Alam mo, kasi babae ko, dahil kung gusto itanong, pero go ahead. Yes ma'am, tatanong na rin po ako ma'am. So para sa kaalaman ng ating mga kababayan po, ano naman po yung mandato ng WCPC sa pambansang pulisya po natin? Very specialized unit ang ating Women and Children Protection Center at ang ating WCPDs at the station level. At the station level, meron po tayong investigation section na tinatawag. Marami po tayong klaseng investigador. Pwede mag-imbestiga ng mga magnanakaw, ng murder cases. But for the WCPDs and our WCPC investigators at the national level, very specific po ang kanyang mandato. Yun lang po ay violations on child's rights and women's rights. So specific po sa ating batas na alam ng karamihan, lalo na yung away mag-asawa, yung violation po ng Republic Act 9262. Pagdating naman po sa bata, yung Republic Act 7610 and all other laws. And ngayon, dahil na-strengthen po ang WCPC in year 2014, ang mandato po ng WCPC
na wala sa iba ay yung pag-iimbestiga po ng human trafficking cases or trafficking in persons violations. Because bakit po nasa WCPC yan at the national level? Ang trafficking in persons po, maaari po kasing ang elemento ng krimen, maaring nasa isang munisipyo, nasa isang bayan, nasa isang probinsya. So hindi po mahihirapang mag-imbestiga ang nasa munisipyo lamang. Ang dapat po mag-iimbestiga ay nasa national level para kaya po mag-deploy ng tao from Luzon, Visayas, and Mindanao at ang worst case scenario, yung pong nasa ibang bansa. Okay. Since we're talking about yun nga no, yung Bausi and everything ano. And my second question, of course, I will be asking for the yung significant accomplishments nila. Pero bago 'yan, nais kong tanungin kay Mama no. Bago yung aking pagtatanong when it comes to their accomplishments. Since they're handling cases partner no, sabi nga of different cases ay hawak-hawak nila, lalo higit kapag may binabiolate na sa karapatan ng isang kabataan o ng kababaihan. Sabi mo nga kanina, nangangarap ka kabataan ng batas para sa kalalakihan. Pero nais din natin itanong, I suppose this will be included doon sa significant accomplishments. Medyo it's quite alarming previously, pero ngayon parang a little bit bumababa ito. Yung incest crime na nangyayari, minsan ang sinasabi, is it really true, ma'am, na minsan ito ay because of the environment and bisyo or everything. Madalas po ba kayo maka-encounter ng mga incest crimes? Maraming salamat po sa katanungan. Although wala po akong specific numbers, no? Yes. Pero makikita po natin in the past na medyo mataas nga po yung incestuous rape cases. Ngayon, tinanong po natin ang ating WCP nationwide at lalong-lalo na doon sa mga areas na mataas ang kaso. Ano po ba ang normal, lalo na po sa doon sa mga lugar na kung saan ang paghahanap buhay ay pagsasaka, agrikultura, mga mangingisda, titingnan po natin, ano po ba ang setup ng bahay karaniwan? Di ba po, ang setup ng bahay karaniwan, wala namang kwarto. Walang kwarto, walang privacy between the mother, father, parents, and the children. So, nangyayari po yan. Tapos, nasaan po ang karamihan ng ating mga kababaihan? Di po pa. Ang mga kababaihan po natin, ang mga nanay, ang usually nasa labas ng bansa, nagiging domestic helper, at ang naiiwan sa bahay ay ang tatay at ang kanyang mga anak. So, may mga pangangailangan ang mga kalalakihan, wala si misis, na pupunta doon. It's a violation. Pero yun po yung sitwasyon ngayon But it's the reality. Isang bahay, nandyan ang access, walang ibang makakakita na akala nila ay hindi ma-report, pero nai-report po natin yan. Na nakakalungkot. Nakakalungkot po yung mga ganyang pangyayari. But what we are doing right now is ini-strengthen natin yung ating relationship with of course, with the local chief executives, yung ating barangay, barangay Baudesk officers at ang mga miyembro po ng ating barangay, yung kay kapitan, yung ating mga barangay tanod, no? Na titingnan po nila itong mga ito. And with the help of our authorities, lalo na sa programa ng kagawaran ng Philippine National Police, itong yung mga faith-based na mga life coaches na i-share nyo rin sa taong bayan na ipakikita natin na mismo sa ating mga alagad ng batas ay nasa gitna ang ating si God. God is the center of all the things, lalo na sa nangyayari ngayon sa ating mga kapulisan, working God as the center of all the tasks given to them. So, this will also serve as a factor, of course, na i-relay natin dito sa mga pamilya na nabibisita na magkaroon ng takot sa Diyos. Diba, partner, no? Yes, ma'am. Oo. Pero may karugtong yan. May karugtong pa yun. Sabi ko kanina, bago ko tanungin yung significant accomplishment ni ma'am, I'm just curious about the rate on incest crime, ma'am. Ano po yung significant accomplishments ng WCPC as of this time?
For the last 2 months po, nagkaroon po kami ng 7 entrapment and rescue operations that resulted in the rescue of 26 victims. So it's 7 operations rescuing 26 victims in total, and 3 suspects Pito. ang apprehended po for the last 2 months. That's covering 2 February months, 15. Yes. Pito. Okay, go ahead, ma'am, go ahead. February 15 to April 15. But this is very More of specific po na violation, Barangay ma'am, CPC. ng bata o babae? For this one, it's an online sexual abuse and Ah, exploitation of okay. children. Yan lang po yung pinipresent namin. But if wala akong detalye Yes, ma'am, for yes, the ma'am. accomplishment of Yung the mga walk-in WCPC natin, yes, nationwide. ma'am. Opo. Ito lang po ay specific on online sexual abuse and exploitation of children. Oo, Kung kasi- naaalala niyo po, di ba? Nagbigay po ng pronouncement ang ating SILG, DOJ, and DSWD na all-out war ang Philippines on online sexual abuse and exploitation of children. So, nakafocus po tayo dyan. Oo, partner, yan yung sinasabi natin, na parang sabi nga, minsan meron ako nakapanayam, parang it's quite alarming na parang ang mga krimen ay nangyayari ngayon through online, no? Partner, mukhang may tatanong ka kay ma'am. Yes, ma'am. Tatanong ko nga na nga rin. Pag nag-iimbista ba kayo, ma'am, kasama nyo na rin po ba yung cybercrime natin? Kasi pag-uusapan natin online no? Medyo mahirap na kaso na isolve po yan. Kasama ba natin ng cybercrime po? Ay, opo, partner po natin ang ating ACG kasi unang-una, Oo nga ba, hindi ma'am, po- banggitin nyo rin, sino yung mga kasama nyo? Okay. Oo, Yung units, atin Maria. pong We'd like to acknowledge them. counterpart na unit po dyan, yung kanilang WCCU. Okay. Without the cybercrime po, hindi naman po pwedeng mag-apply. Pwede kami mag-apply ng cyber warrant. Depende po sa ebidensya meron kami. Pero pagdating po sa implementation at pagdating po sa diagnostic procedures on the computers, doon sa mga cellphones, mga gadgets, ang gumagawa po niyan as ang ACG. Okay. Opo. So kailangan talaga pong we are doing this job in close partnership with ating ACG. Okay. Opo. So yun po, walang ACG, wala pong gagawa ng diagnostic procedure on the gadgets. Ang sa amin Oo po nga, is the oo nga. overall investigation. We can have, kasi we can, di ba, open naman po yung sa Facebook kung nakikita mo na during cyber patrolling, may nagchat-chat or merong complainant po sa amin na pumunta at ito po, chinachat ako na kailangan maghubad ako online. So makukuha namin. Tara, yung magkarugtong, Opo, ano? para magkarugtong. Pero yung kanyo po na ma-check natin yon specific doon. Through WCPC Yes. without the presence of the ACG, parang hindi po namin it's not pwedeng- it's not it will not it will not work dahil ACG has the expertise Yes. merely cyber Sa cyber crime po. o Dahil po ito partner. it involves it operates in the cyber environment. But Kailangan po natin ang mga experts. with the expertise of our investigators and our officers from the Women and Children Protection Center, ika nga partner, the moment na may idinulog, doon na ibibigay ang hustisya doon sa biktima because of the WCPC. Okay, partner. Ayun na, naintindihan ko, no? Naintindihan mo na, ha? Mahirap pala mag-imbestiga po, partner, So, tuloy Oo, ko na rin, ha? ma'am, ha? Pinyari ka pa, ha? May nagsabi sa akin, ha? Matinik ka rin mag-imbestiga. Yes, ma'am. Tuloy ko na rin, ma'am, Go at ahead. katanungan na rin po. Ano naman yung mga programa ngayong taong 2023, Oo nga. particular sa ating mga kababayan, kabataan, ma'am? With the WCPC, more on after the fact tayo. Oo. So it's more on investigative services pa rin po. Mm. Ang kaibahan nga lang, when you talk of WCPC, we provide child-friendly type of investigation, gender-sensitive, it has to be culturally sensitive, and human rights-based. So yan po yung lagi nating ina-advocate. And we are doing these jobs together po in partnership with other government agencies. Just for example, you do investigate, you do the rescue operation, and you do the entrapment operations. Pag kami po ay nagplano ng isang operation, nandiyan na po kasama na po ang local government units natin, ang ating social workers from the DSWD or from our City Social Welfare Development Officer or the Municipal Social Welfare Development Officer. Depende po kung saan yung operation. Why? Kasi po, while investigating, we want to provide the basic services na po doon sa ating biktima na mare-rescue. Pag ni-rescue nyo pa yan, syempre, kailangan pong i-shelter.
lalo na kung yung mga bata. And the PNP cannot provide for those services. So it has to be, when we do things, it has to be in partnership with the other agencies para po ang serbisyo natin ay holistic po. Hindi pwedeng putol-putol. Once nandiyan ang social worker, pag nakita ng social worker that these victims have trauma or merong needs for medical intervention, automatic nare-refer po yan sa ating health sector. And later on, sa pag-iimbestiga at sa pag-i-interview na ating social workers, makikita na hindi nakapag-aral, kailangan ng skills para mabuhay once na ilalabas natin sa shelter. We have to coordinate with the Department of Education. So that's how the WCPC works. It's not only on the investigation of cases, filing of cases. Of course, as law enforcement, yun ang ating main effort is to investigate and file cases against those who violated the law and against those perpetrators. But ang premium doon is we are working in partnership with other government agencies to ensure that holistic and multi-agency and multidisciplinary approach of managing the specific case of this victim is being provided not only by the Philippine National Police but of the entire government as well. Okay. Saludo. Ma'am, yung sagot niya galing sa puso talaga. Hindi, saludo nga. Hindi kasi, hindi ko nga maputol si ma'am. Papasok sana ako kanina kasi habang nagsasalita si ma'am, totoo po, ako po ay buhay na witness, with the WCPC, how they handle cases, how they took good care of those victims, how they monitor those people na ika nga namang problema. I supposed to ask kanina, ma'am, ang opisina kasi ng CIDG with the WCPC, nakapunta ako, pag sa mga babae partner, meron silang isang room. Tapos, lalo na yung sa mga bata, may mga toys, partner, may talaga yung atmosphere, yung environment talaga. Parang, halimbawa, ito yung isang bata, parang hindi siya matatakot. He or she will feel comfortable because ang makikita niya, everyone is friendly there. So, yun ay magbubunsod, para ang bata ay makaramdam ng pagmamahal if ever ganun yung naging problema. Sabi ko sa iyo, ang igsinong oras ni ma'am. Pero ang inaabangan ni ma'am, yung tumapak ng alauna. No, ma'am, no. Dahil ngayon, alamin natin, ramdam mo yung sinasabi ni ma'am kanina. Ako ramdam ko, kaya naalala ko ulit yung atmosphere ng opisina ng ating, hindi lang naman sa Krame, of different places, pagdating na opisina na pertaining to the women and children, may certain partner, may certain area doon na talagang fit, doon sa ating mga kababaihan at mga kabataan for them to feel security and safety. Okay, so marami pa tayong gustong alamin kay ma'am, pero syempre lalo higit atin munang aalamin yung statistiko na kanilang mga accomplishments for the past years of 2021 and 2022. Siguro maigsi lang na statistic, kung o kaya ikumpara ni ma'am ang ano ba yung mas marami, ma'am, na natatanggap niyo mga complaints? Is it sa kabataan or sa kababaihan? Very general po yung statistics na nasa akin po ngayon. Yes, Nadala ko po on all VAUSI cases. When we talk of all VAUSI cases, nandiyan yung 7610, trafficking in persons violation, 9262, rape, sexual harassment. So sa calendar year 2021 po, ang total cases po na nai-report through our e-blatter or sa case information reporting and analysis system po natin. Di ba po sa istasyon meron tayong blatter na tinatawag, no? Meron po tayong e-blatter on which we can generate po yung ating statistics nationwide. Ang na-generate po natin for year 2021, we have a total cases of 32,385 nationwide na po yun. How would you compare it? Compared to this year? Okay, that's for year 2021. For and then for 2021 compared to 2022. it dropped down po. Wow. So going down po yung kanyang yung pababa po. Because in year 2022, we only have 24,400
43 cases in year 2022. For the Opo. entire country, ah. Yes po, nationwide po. So bumaba po siya ng around 8,000, roughly 8,000 cases nationwide. Alam mo, partner, yan yung sinasabing with the statistic, makabawas ka man lang, that will be considered as an accomplishment. Kasi alam natin, ramdam natin na nandun yung trabaho. Di ba, partner? Yes, ma'am. Yung numbers speak itself nga, ma'am. Oo, may tatanong Makikita ka pa mo kay tal- ma'am. Yes, ma'am. Tanong ko na nga rin po, ma'am. Maliban sa mga pang-aabuso ng mga kapulisan natin, no, karamihan po kasi mga pulis ang involved minsan, no. Ito ba ay opisina po natin ng WCPD, ma'am? Bukas ba ito para sa lahat, ma'am? Ay, opo. Ang WCPC, we investigate all cases. Whether police ka or hindi, we investigate cases. So, open po sa lahat ang WCPC. At nasabi ko nga po kanina, we have the Luzon, Visayas, and Mindanao Field Unit. Pagka dumulog po sa WCPC, pwede po nating i-refer sa Luzon kung nasaan. Depende po sa area niyan. Kasi ang referral po natin, maaaring in-person siya, walk-in complainants, pwede pumasok po sa atin, or through a form of referral. Kasi may mga Facebook, meron din po tayong Facebook Messenger where we can get cases or complaints. Ini-interview natin yan. Pwedeng ibaba sa Luzon, Visayas, or Mindanao Field Units po. Kung hindi naman po malayo, let's say kasi di ba ang ating Visayas Field Unit naka-base lang sa Cebu, pwede rin po namin siyang ibaba dun sa regional office concerned. So ganun po yung relationship with the WCP nationwide. So, pero ma'am, do you entertain online complaints? Not necessarily because you need to see the victim, no? Kailangan po kasi meron po kaming Facebook page, Aling Police Facebook page, where we do get chats. Kasi may mga frank calls, may mga frank messages, yes. But we will still investigate. Tatawagan po natin yan. Then, at kailangan Binavalidate po natin at kinakailangan po natin silang i-meet in person kung talagang may basis po ba, may ebidensya bukod sa kanilang sinasabi. Para po magkaroon po ng full-blown investigation. And yun, nire-refer po natin yan pababa. Oo nga kasi malaking tulong yung ating ano ba tawag dito? Yung social media. Pero minsan malaking damage din, no? Ang nagagawa nito kapag ito ay nagamit sa maling pamamaraan, partner. Bago ako magtanong kay ma'am, mukhang may nais ka pang itanong kay ma'am. Go ahead. Ako kasi madami, partner. Yes, ma'am. Sundan ko na lang po yung unang tanong ko, ma'am. Ano ba yung mga kailangan ko? Halimbawa, gusto kong mag-complain, ma'am, in behalf of my aking anak na pero ano ba yung mga kailangan ko na pupunta sa isang police station, ma'am, para mag-file ng complaint? Kung ang biktima po natin ay bata, una-una po, kailangan po natin siyang interviewin. From the interview, kailangan po natin mag-gather ng ebidensya. Base po sa krimen na sinasabi natin. Kung wala tayong makitang material evidence, why not a witness, no? Para dun sa kanyang sinasabi. Para lang po tumayo ng maayos yung kaso. So unang-una po natin kailangan is the victim. Yung statement po ng victim. Then from there on, tsaka na po tayo we will dig deeper into the case. Ma'am, kailangan ko pa ba ng medical certificate? Yes, ba? okay. Ma'am? Statement, medical certificate, lalo na kung rape cases, sinasabi niyang rape cases. Kailangan po mag-undergo ng victim ng OB-GYN check-up, medical check-up. Okay. Wala ito dito sa ating nais itanong, nais kumustahin. Isa lang itong proseso na nais nating itanong kay ma'am, since we will take this opportunity having with us the Chief Operations Management Division ng WCPC. May mga kaguluhan po minsan kasi ang isang Juan de la Cruz. Kapag nangyari ang isang violation, paano po ba yung tamang proseso? Yung urgency ng commitment ng isang pangyayaring yon, does it really need to
pass through barangay bago ka makarating sa ating otoridad. Minsan may confusion kasi eh. Minsan urgent, no? Parang ito, itatakbo doon. Pero dadaan sa barangay. And it takes about, if it's still, it will take about 1 hearing, 2 hearing, 3 hearings. Ito po ay clarification lang para na rin po sa ating mga kababayan. Ano? Sabi nga natin, edukasyon ang ating ibinibigay. Kasi minsan may urgency yung pangyayari. Kailangan po ba itong dumaan talaga sa barangay o pwedeng direkta papunta sa WCPD? Isa pa, partner. Pagdating naman po sa PWD natin, lalo higit ang PWD ay hindi nakakapagsalita, no? Pumunta sa barangay, hindi in-entertain ng barangay, nawawala na ng... Ito ay pangkaraniwan, partner. We are not talking about one particular case. I've been encountering this question. Yun, nawawala ng pag-asa dahil mismo ang barangay, parang minamaliit sila dahil ang nagbibigay ng proof ay ang lola. Dahil hindi kayang ihayag ng isang, yung antaw dito, pipe. Yun, alamin natin kayo. Ma'am, ang haba pa ng ating pagsasama. Napakaganda. Oo, malayo ang iniisip ni Arnold. Bago ko ipasagot kayo kay ma'am yan, siguro I would rather have my station break kasi napaka-interesting yung ating topic. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Sabi ko na, napaka-interesting, no? Ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan in partnership with Eastern Police District. Siyempre, kasama ko pa rin live dito sa ating impilan ang representative ni Police Colonel Portia B. Manalad, ang chief ng WCPC, si Police Colonel Mary Grace Riego Madayag. Partner, yung tinatanong natin kanina kay Mama, no? Sabi ko nga, kaya ako nag-break, partner, kasi tuloy-tuloy nating ipasagot kay Ma'am yun. Kasi yan yung pangkaraniwang tanong ni Juan de la Cruz. Ma'am, go ahead. Una, katarungang pambarangay. Ano-ano ba yung dinudulog sa katarungang pambarangay? 'Di ba? Ito yung ang penalty is below 1 year, no? Yung makukulong ka ng 1 year ng mga But violation of Republic Act 9262, ang pinakamababang punishment dito is 10 years. And this is a special law. So pwede po ang isang nabiktima ng 9262 ay pwedeng dumulog diretso po sa ating kapulisan, sa ating women's desk at pwedeng imbestigahin kaagad ng ating WCPDs. But if there is physical education, physical maltreatment, not education, physical maltreatment, I'm sorry for that one. Physical maltreatment on the part of the partner at nandoon sa barangay, pwede naman magsanib puwersa ang ating WCPD at ang barangay para arestuhin. Kung gusto bang mag-file talaga ng criminal case ang asawa. But kung wala pang criminal case habang iniimbestigahan, pwede pong mag-issue within 24 hours ang ating barangay kapitan ng barangay protection order. Kaya po sinasabing idaan sa barangay, nami-misinterpret po yun. Kasi within 24 hours, pwede mag-issue si barangay ng barangay protection order that will prohibit yung atin pong partner na umuwi muna at makalapit po doon sa sinaktan niya. Kung may physical violation, may emotional, psychological. So, pwede po na nasa barangay
Pero hindi po requirement na bago imbisigahin ng ating WCPD ay dadaan muna ng barangay. What we need there, kaya kailangan po natin ng barangay, is the immediate action, immediate relief parang on immediate the physical, security, ano? on the physical abuse that is happening, immediate stop on the physical abuse that is happening. May isa pa akong naano kay ma'am kanina, no? Kasi I was mentioning a while ago, one particular incident involving PWD. Ang PWD daw pala, partner, is considered as child. Yes. Ma'am, Can we check no yung perfect definition ng who is a child? Nandiyan po yung sinasabi niya at sa age below 18. Pero kung meron po siyang kapansanan, siya po ay kino-consider as a child. So kung ito po ay bata at ang PWD ay ituturing nating let's bata. say 18. 18 na siya But or 25 PWD? pero PWD siya, hindi siya nakakapagsalita. Ang protection po niya sa batas ay mas malawak. Mas malawak po yan. So si PWD, kung kinukwento niya, dapat ituring po natin siya na bata. Ngayon yung sinabi niyo po kanina is, syempre hindi nga siya makapagsalita, lola ang nagiging interpreter niya. So dapat paniwalaan po natin yung lola. At kung wala po tayong interpreter doon sa istasyon, we have to coordinate po sa ating association of PWDs or sa ating social worker kung meron po tayong makukuha na interpreter for that one. Kasi kung sinasabi nyo kanina dun sa case na ito, medyo bastos yung sinasabi ng ating PWD, ang minumenstra niya kasi siya nga po ay hindi makapagsalita. Ang sa akin lang bilang isang investigator, baka po siya ay sexually harassed or na-rape. Opo, kasi yun ang minumenstra niya sa kanyang lola at ang nakakaintindi ay lola. So dapat pong imbisigahin. Kung hindi man kaya imbisigahin ng barangay, they have to refer the PWD doon po sa ating WCPD at the municipal level. Kung wala pong capability, yung wala naman po talaga yung wala po tayong interpreter at the station level. So they have to coordinate with other government agencies for the availability of the interpreter. Partner, sabi ko sa'yo, ako madami. Kahit di ako magbasa. Go ahead. Baka meron ka pa. Dali, may ano pa si ma'am, oh. Yes, ma'am. Nasabi nyo kanina, ma'am, yung part ng WCPD is investigation, assist natin yung mga biktima. Meron din bang part sa atin sa WCPD na nagkakandak tayo ng lecture para sa awareness po dito sa mga batas natin? Namamasyal po ba kayo or Ganun are you po ba? being invited in places like ayun nga magkanda ka lalo na sa mga eskwelahan? Ay, meron po. Just recently, 2 weeks ago, yung ating Violence Against Women and Children division under the leadership of Ma'am Schmidt, Barros Smith. Siya po yung division chief natin. Nagpunta po sa Quezon para po makapag-lecture po doon sa ating mamamayan, doon sa isang maliit na sitio doon po sa Quezon kasi sila po ay inimbita. At pagka tayo po ay naimbitihan, whether religious sector, other government agencies, local government unit, yan po ay pinupuntahan po natin. At around a month ago naman, yung diocese naman po ng Caloocan ang nag-imbita sa WCPC to provide lecture on human trafficking and other government agencies. Not only for the WCPC, but for our WCPDs as well. Kaya nga po yung ating WCPDs, I salute you kasi dahil sila po ay may technical knowledge at the ground level, sila rin ang naiimbitahan for advocacy and for community education activities. So, pag wala kang ginagawa sa komunidad, ikaw ay nag-iimbestiga. Kaya pag kailangan ng isang advokasya at kailangan ng community lecture, sino ang itinatap niyan when it comes to violence against women and children concerned? It's the WCPD officer of the station, probinsya, or the PROs because they have the technical expertise and knowledge with regards to these specific laws. Opo, ganun po yung nangyayari. So hindi lang po ang WCPDs, hindi lang investigador. Sila po ay magaling na PCR officers,
when it Wow. comes to Job of gender all trades. and BAUSI related Oh yeah, concern. katatapos lang ng Women's Month, ha? O, di ba? At natutuwa tayo doon, ano? From 2021, nag-drop down yung cases natin, ano? Ngayong 2022. So, since we are on the 6th month na ba tayo, halos nasa half na ba tayo ng year, and we are still praying, ano, with the help of our officers from our authorities, particularly the Women and Children Protection Centers, down to the level of the district and the police stations, napapangalagaan po ang ating mga kababaihan at mga kabataan. Minsan may mga ilang mga pagkakataon kasi, partner, na bakit nga ba naililihim ang mga ginagawa minsan na paglabag, no, sa mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Ito po ay bunsod na rin ng takot. But sa programa ng ating kagawaran ng Philippine National Police, opening their doors, no, sa ating lahat, let's not hesitate, no, na kumatok sa kanila and akapin tayo at bigyan ng hustisya. Sabi nga, sa taong nakakalimot sa taong nakakalimot ang paalala, ang gamot ay paalala. Sa taong nakakaramdam na akala walang hustisya, atin pong tayo po'y tumingala at kasama ang ating Panginoon, ibibigay ang mga taong aakap sa atin at magbibigay ng hustisya. You know, partner, I'm always, I'm being touched palagi pagdating sa mga kababaihan. Ewan ko ba, ang babaw ng luha ko, no? Kasi iba ang babae, partner, pag umiyak. Sabi nga, ang babae minamahal, di ba? Okay, ayan na. Muntik na naman, baka magkaiyakan tayo. Alamin natin kay ma'am, syempre gusto natin, lalo pa itong palawakin, aside from yung programa ng ating PNP, syempre yung ating bagong pinuno ngayon, si Police General Acorda, ay nakita mo yung marching order ni Sir, pangangalaga pa rin, partner, lalo na sa ating mga kapulisan para lalong gumanda ang serbisyo sa ating mga kababayan. Alamin natin ang website at how to access, where to access ang opisina po ng WCPC. 5 minutes ang ating ibibigay kay ma'am. At syempre, bago yon, magpapaabot na tayo ng pasasalamat sa soon-to-be General ng Chief ng WCPC, si Police Colonel Portia B. Manalad. Ma'am, mga websites and all ways and means para ma-access po kayo. Go ahead. Meron po kaming Facebook page sa www.facebook.com/wcpc.didm.PNP. Yun po ang aming Facebook, WCPC Facebook page or Aling Police Facebook page. And meron din po kaming hotline sa smart number 0919-777-7377. At para naman po sa Globe, we have 0966-7250-5961. So maaari po kayong mag-message dun sa aming Facebook page, sa Aling Police Facebook page, or tumawag at mag-text doon po sa dalawang hotlines na nabanggit ko. Yan po ay meron pong mga 24-hour po na duty namin na tinatawag namin social media team and message center duty officers po ng WCPC kahit po kami ay nasa Camp Crame. But in particular, partner and ma'am, sabi nabanggit nyo yung 24 hours duty for the WCPC. In the substations level or the districts level, 24 hours po ba yung ating duties for the Women and Children Protection Desk? Yes, partner. 24 hours po yan. May naka-duty kahit gabi yan, mayroon. So, accessible po lahat. Okay, so wag kang mangarap. Kanina mo pa hinahanap yung para sa lalaki. Pero this time, we only have about 5 minutes and this time hihingan po natin. And thank you very much, ma'am, for the opportunity na binigay niyo sa amin na kayo ay makadaupang palad. So now, we will be asking for the parting message ng ating panauhin on behalf of our guest, the Chief WCPC Police Colonel Portia B. Manalad. Congratulations, ma'am. Soon to be General.
Message po mula sa ating Representative Police Colonel Mary Grace Riego Madayag. Lagi pong pinapaalala po no ng aming Chief WCPC Police Colonel Portia B. Manalad, ma'am, no. Number one, tama po no na dapat tayo ay nananalangin. Kasi ang pananalangin ay isa sa mga armor natin yan in our everyday challenges and everyday circumstances. And pag nananalangin ka kasi no matter how negative the situation is, basta meron kang internal peace, you will survive. And you have to believe in the process na lahat po tayo ay idulog nyo lamang po, no? And the Philippine National Police, specifically the WCPC, when it comes to BAUSI cases, lahat po ng pwede naming itulong ay itutulong po namin. Na hindi dahil nandyan po kami sa WCPC, sa Camp Crame, but we do have our WCPDs nationwide po, no, hanggang sa munisipyo natin. Kung hindi nyo po ma-access ang aming WCPDs dahil po sa napaka-importante ito, ang mga usapin po ng ating rights of women and children, meron po tayong BAUDESK officers, no? Pagdating po sa barangay. Yun po ang inyong hanapin, mga BAUDESK officers na constantly in communication with our WCPDs at the municipal and city levels. So hindi sila police, ma'am? Hindi po, civilian? Okay. hindi po. Yun po ay appointed po ni Kapitan na siya po ay ang BAUDESK officer. At ang BAUDESK officers po, no, yung kung may nakikinig po from the barangay level, meron po ang Philippine Commission on Women BAUDESK handbook na na-produce in year 2015 pa po yata para maging basis po on how the BAUDESK officer at the barangay level can process or accommodate yung mga complainants po ng BAUSI natin. Paano nila i-refer later on sa ating WCPD, ano yung mga initial information that they need to gather from the victim, and then refer it to the WCPD officers po at the municipal or city level. Okay, your message, ma'am. Ang message po, ang kababaihan ay katuwang po ng kabataan at ng kalalakihan. At ang paglalaban po natin ng karapatan ng mga kababaihan ay wag po nating ma-misinterpret that we are going against the males, no? Na it's about gender. No. Ang nilalaban po natin yung karapatan ng mga naapi at ang mga nagiging biktima, no, na ang ating mga kalalakihan ay supportive sa lahat po. Siyempre, ang PNP natin lalaki and most majority of the officers ng PNP ay lalaki. So, nandyan po yung suporta ng kalalakihan para mapanatili po at maipaglaban ang karapatan ng kabataan at ng kababaihan. Sino bang mga bata? Pag sinabi mong bata, hindi lang naman batang babae, pati po ang bata ay batang lalaki. So, lahat po yan ay equal po ang treatment natin sa batang babae at batang lalaki. Punong-puno. Malaman na malaman ang message ni ma'am, no? Pero meron akong tinandaan sa sinabi ni ma'am. Hahanapin ko ito palagi. Ang BAUDESK officer appointed by the barangay kapitan. Hahanapin ko yan. Okay, partner, umabot na tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Magpaalam ka na? Yes, partner. Isa pong magandang hapon. Of course, sa ating guest na napakagaling, ma'am. No, punong-puno po yung wisdom niya. So again, mula po sa Eastern Police District, ang kaagapay at patnubay mo sa silangan, yan ang Team Pamamarisan. Kahit saan, kahit kailan ay iyong maasahan. Maraming salamat po. Okay, so once again, maraming salamat po sa ating panauhin kay Police Colonel Madayag, sa ating as a chief ng WCPC, Police Colonel Portia Manalad, at kay PSSG Nays, at sa ating pong kay Ma'am Kat Kapili, at man behind LBKM, Police Colonel Benliner Kapili. Again, umabot naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam sa aking partner, Major Agmaliw, sa technical kay Engineer Arnold, at sa bumubuo po ng LBKM. Again, ito po ang Yabang Lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas.
Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way